Good morning po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon ay mag-a-analyze tayo ng game ni Wesley pero yung ating i-analyze on the spot, nagmo-move ang mga pyesa dahil live nating tinutukan. Yan ang ating papasadahan. Laro ni Wesley mga kamatyas ha, kontra kay Grandmaster Zerk. Pero bago natin tutukan ang game ni Wesley ay sagutan muna natin ng puzzle na iniwan sa atin last time ng Internet Chess Club. Congratulations ha, nag-sacrifice ang Check. queen sa H1 and then knight takes F2, Check. double check, dalawa naka-check doon at mati Check. kambing. Hindi makaangat yung king dahil nababantayan po ng bishop. Okay? Matchas, mati kambing. Okay. At sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, downloadable lang po sa Play Store at App Store mga kamatyas ha. Maraming salamat po. I-analyze na natin. Okay, start na mga kamatyas. Ito po ay round number 3 ni Wesley So dito po sa ongoing Naroditsky Memorial Rapid Fund. At ito po ay dedication kay late Naroditsky na talagang nirerespeto po ng US. Ang laro po nila ay Sicilian Rosolimo. Yan, kinapture ni Zerk yung knight. At kakapturin din ng bishop yan ni Wesley. Nag-iisip pa si Wesley. Ang time control po nila ay 10 minutes plus 5 seconds increment. At sila ay 7 rounds with system. Marami pong sumali dito mga kamatyas. At mamaya po silipin natin yung standing nila. Ayan, queen takes d4. Ang alam ko, ngayon din tatapusin to mga kamatyas eh. Kaya try nating subaybayan yung mga laro ni Wesley. Queen takes d4, tapos next niyan c4, knight c3, yan po yung kasunod niyan. Para pagka nag c4, para siyang Maroczy bind na ibabind yung d5 square. O, ang alam ko dyan, nag-c4 yan. c4 tapos knight c3. O kaya pwede rin mag knight c3 dito. Tapos knight f6 develop. Ayan, kasi dito nag-insert kagad ng pressure si Wesley sa queen side para makapag-deliver ng atake sa c2. Live po ito mismo mga kamatyas ha, sa Charlotte, USA. Ayan. Na nandun yung mga players talaga ng US at mga ilang invited guest players na lumalaro doon. Vasily Chucky, Ivan Chuk, ayan, yung mga nakapictura natin sa Hong Kong, mga kamatyas. Maswerte tayo, no? Yung mga legends nakapicture natin. Knight C3, okay, develop lang. Medyo nag-alangan po si Zerk na itira yung Z4 kasi baka tirahan ng B5, si isang banda may mga ganun na babasagin kagad ni Wesley ang C4. At dito nag-E5, atake muna sa Queen, Queen D3, bago sundan ba ng Knight F6? O, Queen C7 muna. Okay. So, wala namang Knight D5 kasi may beaten na pawn sa C2. Ayan, yung mga teknika ni Wesley, no? Kasi itong Queen C7, para pag Knight F6, iwas na rin po sa Bishop G5 pin na tipong mahuhuli yung Knight sa F6 na kapag ka, imagine, exchange yung Bishop sa Knight, makukuha yan mamaya ng buong buo yung D5 square. Kaya sa isang banda, interesting. Queen C7, anong gagawin dito? Yan. Linyado pa ito, bookline pa. Rook D1 ang, yun nga tinira. Yan po ang top of the line. Mukhang aware na aware dito si GM Steven Zerk. Aware na aware siya sa line. Maganda yung Rook D1 kasi kahit papaano, syempre, pampalakas po ng D-file at yung D6 din ang usapan dito. Ayun, tumira ng B5, bookline pa rin pero medyo malapit-lapit na po itong mawala sa pagka-bookline. Kasi isa na lang ang nakatala dito, laro pa noong 1994 ni Kavkich Euros. Hindi pa kilala kung sino yan. At Zugag Fodor. Yung white. Ayan. Bishop E3 po ang huling naitalang tira dito sa position na to na recorded sa Masters Database. Bishop E3. Pero ewan ko lang kung yan ang gagawin. Maaring H3 din. Pero Bishop E3 very logical mga kamatyas. O kaya A3 pwede rin para talagang totally ma-stop na yung plano ni Wesley na mag B4. Yan, kung A3 ang gagawin dito, lalabas novelty yan. Ayan, ang oras po ngayon ay alas 12:45. Dapat pala ni-live ko na lang, no? Kaso baka tulog na yung manonood eh. Ayoko mapuyat kayo mga kamatya. Siyempre baka magkasakit kayo. Tamang pang-upload na to kinabukasan.
Bishop G5, okay. Ang tira dito ay, hindi pa pala ito novelty, bookline pa. So tama yung H6, atras. Ang purpose po kasi ni Zerk dito, nakaabang talaga siya sa knight ni Wesley. Nalulundag, knight E7, knight F6, tingin ko talagang kakainin talaga yan para lang ma-dominate yung D5 later on. Kasi yung D5 talaga dyan ang usapan para ma-dominate, ma-control, makuha. Imagine yung knight dyan, no? Ang lakas niyan. Yun nga lang, hindi pa makaganon kasi nga po ay yun lang. Ayun lang. Ba't talaga? Bookline pa rin. Nangyari pa nung 2002. O bookline pa rin ito. Knight F6, ayan na, para pangsalo na sa D5 square. Wala nang talon-talon ng knight D5. So knight D5, di pa rin. Baka rook AC1 ang gawin dito. Rook AC1 para makatalo na ng knight D5. Yung pawn sa C2 ay suportado na. Kasi kaya po hindi makaalis yung knight eh. Gawa ng iniintindi talaga ng puti dito yung pawn niya sa C2. Ayun no. Tingnan natin. Sa bookline po, rook D2 ang tinira dito. Para pag angat, depensado yung pawn, atakihin man yung knight, secure yung pawn sa C2. Hindi siya basta-basta babagsak. Yun nga lang dito mga kamatyas, ang tanong ay magkakasling pa kaya dito si Wesley sa king side? Since committed na yung kanyang king side na pinaka-shield, Bishop E7 castling, parang ang sagwa mag-castling dyan, lalo na nakalutang yung mga pawns, nakaangat na parang ang sarap pasabugin para ma-expose. Pero mas maganda, the best ito, kung yung makapag-castling niya si Wesley. Kung sa side no, ng white, mas maganda umatake kung makapag-castling niya dito yung black. Pero ewan ko lang kung yan ang gagawin. Rook D2, Rook AC1. Pwede rin ito Rook AC1. Yung nga lang parang kung ako po tatanungin, gusto ko yung Rook dito rin eh. Yun, nag-A3 na. So as in totally para pamigil sa pawn B4 coming para masipa yung knight. At yan na po ang lumalabas na novelty. Ika nga ay completely new game, new position na po ang lumabas after A3. So tingnan natin ngayon kung papaano naman ida-drive ni Wesley ito. No, paano gagawin niya diyan na pag-drive. Kasi hindi siya maka-bishop G7 eh. Maganda sana nandito bago mag-castling. Yun nga lang, hindi maka-bishop G7, babagsak po ang pawn sa D6, which is very important talaga yan. Kung gagalaw ang bishop, hanggang bishop E7 lang yan. Yun nga lang, okay, gets ko. Pwede kasi mag-bishop E7, tapos king F8, king G7. Ayun. Mag-artificial castling na lang. Diyan magaling si Magnus eh. Naalala ko si Magnus. Gumaganyan tapos biglang gaganon. Kasparov din, marami rin siya mga laro na yung king niya naiiwan sa gitna pero ina-artificial castling niya. Na kapag yung king nakarating dito, maganda-ganda. Kumbaga safe na yan dyan and then parang na rin nakapag-castling. Okay, so lamang naman sa oras si Wesley, hindi siya nagmamadali. Relax lang. For every move, 5 seconds increment mga kamatyas. Ayan, wait lang po Ayan, kaka A3 pa lang. Ano kaya sa palagay nyo gagawin dito? Bishop E7, ano? Sa recommendation po ng computer, Bishop E7 talaga tira. Pangalawa, Queen C5 at pangatlo yung Bishop E6. Yun, additional control sa D5. Pero Bishop E7 ang pinaka-top dito. Kasi syempre, ito lang yung tulog eh. Bishop E7, King F8, King G7. Yun yung sa akin, mga kamatyas, yung King F8, King G7. Pero hindi ko alam po sa computer sasang-ayon. Queen C4. Ba, ganda rin Okay din Tingnan nyo evaluation bar. Okay din, di ba? Hindi naman pumanig sa puti yung evaluation bar eh. So, Queen C4, maganda. The best din. Kasi pagka kumain, rook takes C4, very active ang rook, imagine, tapos may pressure pa sa pawn E4. Yun ang mga tears of joy. Na binibili, ika nga. Anong gagawin dito ni Zerx? Queen E3, umayaw siya. Okay, Queen E3 at the same time ay may mga sundot din sa isang banda pero talagang hinaharangan ni Wesley ng Queen. Ayaw niyang patawirin, makapanggulo sa ilalim. Paano kung mag Queen D3 uli West?
Iwasan ka talaga totally. Paano kung iwasan ka talaga totally? Kinapture na po, hindi na talaga iniwasan. Force naman, rook takes. Okay, yun nga lang, still weak ang D6 pawn dito ni Wesley. Pero may weakness din naman ang white na pawn sa E4. O pwede mag-rook C4 mamaya. O pero inagapan po ni Zerx para di maka-rook C4. And then at the same time, white is planning to play F3 na para pag naka F3, mas solid yung E4. At the same time, yung misplaced bishop, masyadong totally walang gamit. Pag F3, makakapag-contribute na sa pagtira ng bishop F2. Tetret yung tore, etc. Yan, tingnan natin kung anong plano dito paparating. Okay, lamang si Wesley ng oras, konti. 6 minutes and 45 seconds. H5, oh. Very good din, sabi H4. Bishop E7, okay, develop na. At dito po mga kamatya, sa pagkakataong ito, okay na ang black kung magkakasling dyan sa king side. Kahit ba nakaganyan pa yung pawns niyan. Pwede na kasi wala na namang queen na malakas na pang-atake ang kalaban at nakakatakot lang naman mag-castling pagkaganyan. Pag may queen, malakas yun eh. Makapag-atake, makapagbukas ng shield. Yan ang compromise eh. Kapag nakalutang na yung H6, naka G5 na, yung kapakanan ng king pag nag-castling. Ayan. Pero dito, dahil wala na nga pong queen, hindi na siya basta-basta mare-refute or ma-execute yung ganyan na maa-atake, hindi na basta-basta. Wala nang queen eh. Kulang ang puwersa ng minor pieces at natitirang dalawang tore para gibain yan na masabing ma-atake yung king kapag nakapag-castling na. Okay, halos pantay na po yung oras. Talagang ginagamit ni Wesley ang kanyang isip. Nag-castling na po. Very logical naman. Wala na naman kasing queen na dapat katakutan pa na paparating. Yan. So, Bishop F2 anytime para solid. Bishop F2. Parang interesting yung rook takes, no? Sabay ganun lang. Rook takes sabay rook C8. Damage lang sa pawn structure at the same time ay kain sabay rook C8. Yung mga ganung parang maganda eh. Rook C6 lang, okay. O para extra protection sa D6. Tapos ayun na, gaganon na yan. Ayun, grabe yung knight F1 dito ni Zerk. Nakita niya ang very powerful D5 square na po pwedeng malandingan ng control ng kaniyang knights. Very powerful control sa D5. Yan. Anong gagawin? Rook C8 usually, di ba? Pag ganyan, Rook C8 para mapatong battery. Parang interesting nga yung Rook C8 eh. Sabay kain dun eh. No, interesting lang naman. Hindi naman totally yun ang accurate. Sa aking ganang sariling hinala at pakiramdam. Parang ang sarap isabay doon, sabay kain-kain. Sa isang banda, interesting din mga kamatyas. For that endgame na, no? Okay. Nako, nagpadihado si Wesley ng mag-iisang minuto na. Meron namang nanganganak naman ng increment or 5 seconds increment per move mga kamatyas. Pero syempre, sa ganung kabilis, 5 seconds lang yon, wala pa rin, mahirap pa rin. Kapag lalo na naposisyonan ka ng medyo complicated, wow, Bishop D8 by Wesley. Bishop to D8. Anong plano? Bishop D8? Maaring gaganon ba? Maaring magbi-Bishop A5, yun ang plan niya. Okay, takihin niya, i-hit niya yung knight sa C3. Yan natin. Knight E3 pa rin si Sir, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. So napakaganda ng maneuver ni Sir, no? Grabe yan, no? D5 and F5, very vital squares na po pwedeng landingan ng knight niya. Napakahusay ng kanyang nakitang maneuvering na yan. Okay. Bishop to B6. Hindi ba parang knight D5 pa rin? Kain. Okay. Hirap ng posisyon ni Wes dito. Mahirap ang kanyang posisyon. Ang score niya pala mga kamatyas, first round nanalo siya against CM. Pangalawa, against Grandmaster, medyo mababa rating pero natabla eh. Tinabla ka agad eh. O, tingnan natin tong game number 3. Very vital ito
Na kapag naipanalo ni Wesley, maganda-ganda ang kanyang round number 4. As expected mga kamatyas, maganda yan. Sigurado yan. Kasi mas maganda score ng makakalaban niya, malakas. Rook D2. Ayan, Rook D2, pagpapatungin po ang tore para, ayun, talagang idiin yung pawn sa D6 dahil napakalaking mahina yan. Napakalaking kahinaan ang D6 na yan mga kamatyas, totally. Tingnan natin kung anong treatment gagawin dito. So far, so good. Si Xerxes, Bishop E6, okay, extra protection sa D5 square. Pero syempre, Rook A D1 na, very logical. At para kontiryahin na yung pawn sa D6, yes. Rook A D1, Rook D8, so tiyaga mo ng depensa. Parang feeling ko kung ako dito ang black, parang gusto ko nang kainin yung isang knight. Para mabawasan lang ang control sa D5 square. Parang gusto ko nang tagpasin yung knight na yan. Gusto ko nang tagpasin talaga ang knight na yan. Ayan, ito yung mga portion mga kamatyas na naka-ready na mga pyesa mo, okay na mga pyesa mo, pero paano itutuloy? Pag hindi ka pa rin dyan, back up by solid and knowledge sa middle game, positional understanding, pawn structure, end game, pag hindi ka, wala kang package nun, mahirap pa rin mag-decide mga kamatyas. Tendency, bibigay ka sa mga positions wherein parang hindi mo na maintindihan, no? Kaya mataas ang risk na bumigay sa mga ganong portion. Ayan, napaisip dito si Zerk. Napaisip. Lagi ako nakakabigkas ng Zerks. Yung Zerks kasi 'di ba ano 'yon, yung burger. Burger 'yun eh. Burger restaurant 'di ba, Zerks? Parang may nakita akong ganun eh. Eh siya Zerk lang. Ano na? Aha. Talagang dito ay magkakatalo lang to mga kamatyas pagka bumaba na ng bumaba yung oras nila. Diyan magkaka-collapsan yan. Ayun, nag G4. Okay. Para sa akin, the best pa rin yung G4 to lock the F5 square and the possibility to play G4 mga kamatyas, hindi na makakabasag pa ang black o si Wesley sa G4. So, para sa akin po, approve ang G4 na yan. Maganda. Bishop D4. Okay, sinentralize ang bishop. May threat sa knight. Oh, ganda rin. The best din. Oh, nga, no? Kasi kung magda-knight E2 lang, may kain dun sa B2 eh. Galing, galing, galing. The best, the best. Eh, paano kung mag-rook D3 lang? O kaya kainin lang. Pwede bang kainin? Kain, kain, kain. Parang interesting yung kain-kain, ano? Pa-quality down. Pero dalawang knight kasi solid eh. Parang pwede to mga kamatyas. Pwede. Ngayon, kung hindi naman papansinin, siguro rook D3. Kaso pag rook D3, ganun pa rin. May ganun pa rin. Rook C8 pa rin. May pressure sa C-file. Galing ah. Napaisip na dito si Zerk. Ano nang gagawin mo, Zerk? 2 minutes and 25 seconds. Yan. After nito, edit, tulugan na. Madaling araw na eh. Kaya sana mga kamadyas, paano naman, pa-comment naman. Tapos pa-heart naman ang video natin. Oo, pinagpuyatan natin to eh. Salamat sa inyo. Pasensya na kayo mga kamadyas ha. Knight D5. Ibinida na po ang knight sa gitna. Ano ba, kakainin ba ni Wesley yan? Bishop takes? Parang pwedeng bishop takes, ano? Takes. Pwede. Pwedeng bishop takes. Okay. Slightly better evaluation bar ni Wesley. Time. Yan, nakikita nyo naman po yung time. Lamang si Wesley ng more than 1 minute. Pero pagka ganitong katagal siya, ay yung kinapture na with the bishop. Ano kaya ang pang-capture dyan? Knight takes ba? Or bishop takes D4? Ano magandang pangkain? Ay, hindi pala. Kasi may rook. Tama, pwede pala. Hindi pa pala naka-battery sa C-file itong si Wesley, di ba? Hindi pa naka-battery eh. Kinapture ng knight. Kung knight takes, pawn takes, threat pa yung tore. Saka capture doon with check. Yun, kinapture.
Bishop takes D4. Ba, pinili yun ha. Takes. Ano na, rook C5, syempre. Para kainin yung pawn sa D5, rook C5. Yan, rook C5. Grabe mga pinapasok ni Wesley, ano? Ang laki ng minus niya dito pag nagkataon. 2719 siya. Rapid rating naman to mga kamatyas. 2719 tapos 2500 si Zerk. Nako po, tagpas ang kahit tabla lang yan. Tagpas ang rating mo dyan. Patong, battery, C5 mo na. Tabla-tabla lang. Tabla-tabla lang. Pero, time factor. Tingnan natin, baka i-consider ni Wesley naman yung time factor, mga kamatyas. Sige. Rook C8, battery. Tingin ko kakainin na yung pawn sa D4. Pwede nang kainin eh. Pagkain, baba lang. Harang. Ayan. King G7. Okay, gets ko na. Pwede kasing kainin yan, mga kamatyas, din ganun. Para madikitan yung pawn. Pero King F6 muna. King F6 muna. Yan. Para magki-King E5 para, ayun o. Next target kasi yung pawn D5 eh. Ito ang target ni West. Yung in F4 talaga ni Zerk oh. Tama ba yan? Kain. Parang mali. Parang may nakikita akong kain dito. Kain. Check. Baba. Sabay King E5. Parang kain lang muna. Rook takes. Pwede ba? Rook takes. Kain. O kaya Rook E8 check ano? Rook E8 check. King F3. Rook C1. Yan. Ibang klase analysis natin ngayon. Naka-live. Inabangan ng live. Oo. Actually, may pinuntahan kami mga kamadyas. Kararating lang namin. Kumain ako ng lugaw. Nagutom ako eh. Oo, kasi kanina may online classes ako eh. Sa intermediate tsaka advanced. Yung atin pong inopen na online private training nitong June lang. Patapos din po ng siguro mga second week of July tapos na. Nako, wag mo itabla Wes. Natablaan ka na ng second round. Baka matabla uli ngayon. O sa bagay, yung second round niya, Grandmaster naman ng kalaban. Di rin biro talaga. Pero, pare-pareho naman silang Grandmaster eh, di ba? Ang rating, yun ang malaking diferensya kasi yung rating eh. Okay. So, iniintay ni Wesley talaga dito magkamali ng fatal talaga si Zerk siguro eh. Iniintay. Nandito po sila Sindarov, mga kamatyas, no? Kaninang round 2 si Chucky, 2 out of 2. Tama ba? O nga, 2 out of 2 nga. A4, binasag po ang queenside para kahit papaano ay may lumambot naman na pawn structure si Wesley kasi mangyari talagang si Wesley yung nangangalikot, siya yung may inaatake. Yan ang realidad ngayon. Rook C4, tinapatan ng Torre pag nakipag-exchange rook takes. O exchange rook takes. Ibaba ko lang tong mic ko, lagi natingala eh. Bakit ka ba lagi nakatingala? Proud ka ba? Proud ang mic. Lagi ka nakatingala. Ayun. Rook takes. Okay, takes. Naku po, equal pa rin. Pero sa time, hindi equal. Yung time po, kitang-kita mga kamatyas. Naku po, bullet time na si Zerk. Ito po ay face-to-face tournament ha. Baka mamaya iniisip nyo mga kamatyas ay online, face-to-face po. Doon sila sa Charlotte talaga. Talagang mayroong preferred hotel na inayos talaga at ang dami po nagtulong-tulong to raise the fund of this tournament. Iba-ibang kategorya. Napanood ko dun sa post ni Zagar ng Chess Base India. O kumbaga parang tinur nila eh. Meron dun portion, pinakita yung mga sponsors, mayroong particular 100,000, may 20,000, may mga 10,000, 5,000 hanggang sa marami pong nag-sponsor mga kamatyas, no? Maraming nalungkot sa pagkawala kasi ni Naroditsky. Maraming fans si Naroditsky actually mga kamatyas. At ayun, lalapit na nga ni Wesley yung king, pupunta sa E5. Ang target niya talaga dito is yung pawn D5. Lumalabas, ito po ay overextended pawn. Yan ang sasamantalahin ni Wesley, no? Lalapitan and then to take the pawn D5.
7 round Swiss system, may isang tabla na. Dapat dire-diretso si Wesley. Basta talaga, ay! Akala ko na-blunder, akala ko. Namali lang pala ng registry. Siguro kinayod yung tira. Naka-digit sila eh. Pero blunder pa rin mga kamatyas. Kitang-kita naman ang evaluation bar. Pag nakita ni Wesley, simpleng kain lang sa pawn B2, nako, wala na. Walay na pag nakain ito. Kainin mo Wes. Kung sa bagay, napakadaming oras ni Wesley, mga kamatyas, hindi kailangan magmadali, ang daming oras. Pero rook takes B2 lang ang tamang tira. Rook D7 dito, no? Rook D7, baka ibigay na nga itong isang pawn na to eh. Kinain ni Wesley. Perfect. Rook D7, threat ito. King E5, ayan, para suportahan. And then may atake din sa pawn D5. May rook B3 din. Daming tira ni Wesley, eh, no? Pero ito talaga inaalala niya, itong pawn D6, mga kamatyas, eh. So, kailangan i-consider din yan. Center pawn kasi yan, eh. Pero ako, gusto ko na ibigay itong F7 ko, eh. King E5 na lang ako. May kain din naman ako sa D5, eh. So, tapos may rook B3 check. Kain yun, mga kamatyas, ano? Dami, eh. Daming counter, eh. Maraming counter. Time ngayon, 1:06 ng umaga. Good morning na po sa inyong lahat. Ayan, literal na good morning kasi ito ay i-upload ko, i-schedule ko ng mga siguro mga 8 AM siguro para gising na or mga ganun, mga 8 AM. I-edit ko pa to mga kamatyas para meron kayong mapanood sa channel natin. King E5. Very nice decision by Wesley. Rook takes B3 check. King D2. Rook takes H3. O, kainin na. Kain na. Kain. Rook F5. Kain. Rook F5 check. King D4. Kain yun. Tapos, check ulit. Pwedeng mag B4. Kinain ni Wesley. Yun lang mga kamatyas. Nalito si Wesley, ano? Ganito na lang ang pinasok niya. Kain yun. Kain. Kain dito. Sa bagay, equal, pero yung time kasi, halos pumantay na rin pala oras, ano? Naku, dito na magkakaalaman kung sino ang mas stabilize ang nerve. Kung sa bagay, si Wesley, wala. Mula bata pa lang po, nasubaybayan natin, walang kakabakabayan. Chess lang talaga yan. Hindi kagaya ko, kabaduhin ako eh. Talagang kahit ayoko kabahan pag mga ganitong position, kinakabahan na eh. Sayang yung grabe. D5, pag chumek, ganun. Okay, ilang segundo na lang. Naku, wala na. Collapse na talaga mga kamatyas. Rook H2 check. Rook H2. B4 pa. Hindi makita ni Wesley yung tama. Tayo dyan. Matatabla pa. Sayang naman, Wes. Napatablahin, sayang yun. Check lang pala yun. Sabay push. Nakatuloy yung king ni Wesley, ano? Pero ito mukhang pwersadong balikan. Pwersado. Pag hindi binalikan, yun, talo na! Ang tamang tira kasi doon, rook king C2, ibigay na talaga. May tabla yun, mga kamatyas. Kaso, kahit grandmaster, nalilito rin, ano? Hindi perfect sa endgame, eh. Very rare kasi, medyo rare lumabas yung mga ganitong endgame kasi. King C3, threatening Matyas. Check muna yan dyan. Check muna. Check muna. Sabay ganun. Yan, check sabay dito. O King B3. Alin man dyan, pwede. King B3, so nakahanging pa to. King D3. Okay. 20 seconds si Wesley. Yun. King D3. Rook B1 to support the pawn. Mahal naman ni Zerk itong pawn na to. Naku, yari ka dyan. Ay, gumanon. Naku po. Grabe, bumalik na naman. Ano ba yan? Ano ba naisip ni Wesley? Bagay, wala nang oras. Pressure na rin. 10 seconds si Wesley. Naku po. Wes. Binankura na lang niya kung tawagin po yan ay Vancouver. Tabla.
Tabla, kalungkot naman. Nalungkot naman ako doon bigla. Tabla na 'to. Oh, tabla na, oh, ganun lang, oh. Ano ba yan, Wes? Pinatabla mo ba? Ay, 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 pinatabla pa ni Wesley. Sayang, kakainin. Porsado, kain. Tabla. Wala na, tabletas. Baba lang, night phone yan eh. O tabla, night phone kasi yan eh. Ganun-ganun na lang. Wag nang aalis yung rock sa baba. Night phone eh, tabla. Tabla po yan, oh. Walang progress magagawa dito. Oh, wala. Di ganun-ganun lang. Kahit mag-push yan, ganun lang. Wala. Pabalik-balik lang sa baba. Bumigay si Wesley, mga kamatya. Sayang, ano? Sayang talaga. Tabla na yan, tabla na. Wala. Baba lang. Ganun-ganun lang ang tore sa baba. Kahit ipagtutulak pa yan, walang progress po yan. Night phone kasi yan eh. Ayan, naituro ko po ito sa sa ating advanced summer clinic. Basta night pawn, tabla yan. Ang may panalo, yung bishop pawn. Yung rook and knight pawn, pagka ganyang senaryo, tabla talaga. Ito po, may panalo si Wesley dito. Sayang naman, oh. Namali pa, no. Binankura niya, tawag dyan is bankure. Winning na winning siya dito, oh. Ang tira po is, di ba ganito, check kanina. Dito talaga. Dalawa pagpipilian eh. Pero pinababalik siya dito, mga kamatyas. O, check ulit. Dito siya pinababalik. Ayan. So, dito po, katulong ko sa pag-analyze computer engine. Ha, mga kamatyas, huwag niyo pong ipagkamali na analyzer ako, mas magaling na ako kay Wesley. Hindi po. No, syempre, iba pa rin po yung sa panig ng Miron. Sa atin po kasi nag-analyze lang tayo ng possibilities. Okay po? Pero hindi ibig sabihin, mas mahusay tayo kay Wesley. Wala tayong sinabi kay Wesley. Ayan. O, King B3, babalik uli dito. Syempre, yan lagi ginagawa, no? Or, dito? Hindi eh. Siguro rook G8 to si Zerk eh. Tapos may D4. Ayan. So dito po, mukhang wala na eh. Halimbawa, mag G7. Dito palang gaganon. Diyan palang gaganyan. Pagka gumanon, rook G2. O, teka muna. Ganun pa rin na. D3. O tapos, halimbawa gumanon, King B2. Sugswang. O, unti-unti mapoprogress ito. Halimbawa, mag rook B8 na ganon. Rook takes G7, panalo pa rin. O sabay ganun. Ayan o. Threat ang tore, may threatening matches doon. Grabe no. Yan ang winning. Na-mix si Wesley. Grabe. Swiss system pa naman ito. Hindi pa naman round robin ito. Dalawa na tabla niya. Naku po. Sa Swiss system kasi matablahan ka. Palayo ka ng palayo. Ayun no. Sayang hinayang ako sa laro ni Wesley. Gumanon kasi no. Ayun, balik po tayo dito sa position na to, mga kamatyas, ano. Check, yun ang ginawa ni Wesley. Pero dapat daw is King C3. Pag check dito and King B3, yan. Pag bumalik dito, D4. Okay, pag dito naman pumunta, D4 pa rin. Halos ganun pa rin pala ang pauuwian. Tapos itutulak. Mauubusan, ano? Halimbawa, gumanon. King C4, King C3, rook C2 check, King C3 check. Paano ba? Suportahan nito, no? King C3. So, threatening matchas. Obligado i-check. Guguluhin. And then, King D3. Tapos, halimbawa, mag-King B1 lang. Tapos, King E3. Ayun, dito naman po progress. Tama. Pagka chumek kasi dito, may ganun, no? Hindi. Gusto ko sana i-push eh. Babalik na naman dito. Paano kung gumanon? Pabalik-balik ka. King E4. Pagka gumanon, chumek, King D5. Pag pumunta dito, sabay push D3. Grabe, mahirap din pala tong endgame na to, mga kamatyas, ano? Mahirap din. Di rin biro tong endgame na to. Dapat accurate ka rin talaga. Kaso may time factor eh. Kaya wala. Bumigay si Wesley. Sayang, mga kamatyas, ano? Silipin lang muna natin yung so far yung standing after round number 3. Ito po, no, ang nangunguna after round number 3 ay si Sam Sevian. Perfect pa ang points. Aydin Sulaimanli. Ayan, mga nakita ko na sa Hong Kong yan. No? Raslan Ponomayrob, former FIDE World Champion. Aravind Chitambaram. Ayan, nandun yan sa Hong Kong din. Andy Woodward. Ayan, di ko pa nakita yan sa personal. Ayan, Fabiano Caruana, nandun yan. Chucky. Okay, si Wesley ay pang number 15. 2 points lang. Wes, bawi ka. Angat ka. Ayan.
At, nandito po sila ano, andito sila Levi Rosman 'no, si Gotham Chess. Natalo siya kay Ponomayrov, oo, pero nanalo siya sa second game kay Robert Hess. Grandmaster yung pinisak niya, malupait sa. Oo, ayan si Levi Rosman, si Gotham Chess, ang number one most followed YouTuber sa buong mundo mga kamatyas. Okay, maraming salamat po. Sana po natuto kayo sa game na ating inanalyze. Bagamat natabla si Wesley pero at least may lesson tayong napulot pagdating sa endgame mga kamatyas, no? On how to control, ano yung mga ways para maipanalo at ano naman yung mga nakita nating mga panabla. Kasi magagamit din po natin yan sa mga future games natin mga kamatyas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.